The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow, pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome sa ating morning simbahay. At wini-welcome natin lahat nating mga leaders, pastors, mga disciples natin, lahat nating mga ngayon lang nakarating o nakapanood ngayon o pagsamba sa ating morning simbahay ay welcome po natin. So lahat nating mga kapatid kasamang mga pamilya nila ay wini-welcome po natin, pastors, leaders, mga cell group members, ang mga disciples natin. Welcome po, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat nating mga kapatid na nasa labas ng bansang Pilipinas, mga disciples natin, mga leaders natin, mga masugid po nating kasama dito sa ating online simbahay, ay wini-welcome po natin na we can worship God even in online platform because we believe God is Spirit and we cannot limit Him in certain location. Kaya welcome po sa ating lahat po na nakatutok ngayon. No, damhin natin ang presensya ng Diyos sa oras na ito, saan man kayo naroon, at simulan natin ang oras na ito sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin ang iyong presensya. And we know, O God, Ikaw ay nag-ooperate saan man kaming dako, andoon ang presensya mo, Panginoon. Sa aming mga bahay, sa mga trabaho man, o sa naglalakbay, nag-oopisina, o kaya sa anumang sulok, saan man kaming lugar, ang presence mo nandyan, Panginoon. And I pray, minister to all of us today. Sa aming mga tahanan, sa aming buong pamilya, at sa mga kapatid namin, O Diyos, na nasa iba't ibang sulok ng bansa, saan man sila naroon ngayon, Ikaw po ang magministeryo sa kanila. And we pray, O Lord God, let your Spirit speak in the midst of us through your word. At sa mga awitin na aming naawitin sa umagang ito. Pinagkatiwala po namin sa iyong lahat sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Damin natin ang awiting ito, mga kapatid, as part ng ating pagsamba sa Diyos na buhay. Sabayan po natin ang ating CGS Philippines worship team.
Handa po natin ang ating mga ballpen, mga notebook, at ang ating mga Bible sa ating sama-samang pagsasaluang salita ng Diyos. And we really praise God sa mga musika na ating narinig through CGS Philippines Worship Team na nagpaalaala sa atin, no? Sa ating pagsunod o paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pag-usapan o pagsalusaluhan ay makikita sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya'y igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ito yung ating pag-usapan sa umagang ito. Dito mapapansin natin sa Old Testament, may ginugusto ang Diyos. Sabi nga dito, igalang siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, at itong matindi sa bandang huli, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay may pagtatanong. Why do we serve God? Bakit kailangang paglingkuran natin ang Diyos? Dapat, ito yung ilagay natin sa kaisipan natin kasi marami po mali ang pananaw sa paglilingkod. No? Ang iba ay nagtataka sila sa mga naglilingkod. Naobserbahan yan maari ng pamilya nyo, ng kaibigan nyo, ng kamag-anak nyo. Sinasabi nila, bakit parang ubos ng oras mo sa church? Puro ka na lang sa church. O kaya iba naman, ano ba yan? Parang wala na kayong pahinga. So marami po ay nag-o-observe sa mga Kristiyano, yung maaring mga kaibigan ninyo, na ano ba yan? Bakit ang aga mo gumising? So, maraming mga nagtatanong ng ganyan o kaya maraming hindi ka mag-grasp, hindi ka maintindihan sa iyong ginagawa sa Panginoon. At yan ang pag-usapan po natin ngayon. Dito sa isang talata lang to, matindi ang sangkap nito, mga kapatid. Di ba? Ang gusto lang naman niya ay igalang siya, sundin siya, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. So sa Biblia, may command sa atin na mag-serve. Now, ito dapat ilagay natin sa ating puso at kaisipan. We are created to serve God. Nilikha ka para maglingkod sa Diyos. Strong yan, mga kapatid. Hindi ka nilikha para kumain, magtrabaho, mag-asawa, mamasyal, gumala. Pag ginawa mo yon, hindi naman masama yon eh. Halimbawa, nag-aral ka, nagpakadunong ka, kasi nais mo na magkaroon ka ng trabaho. Okay yan. At the same time, gusto mo magkapamilya, magkaroon ka ng bahay, lupa, everything. Pangarap mo natupad. Pero tandaan natin, mga kapatid, ito tandaan natin, hindi kompleto ang pagkatao mo kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos. Because human being created by God to serve Him, para maglingkod tayo sa Kanya. Isa pa sa katotohanan ganito, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tandaan natin to, sa lahat ng nilikha ng Diyos, mga hayop man yan, mga puno man yan, mga nakikita natin kapag gabi, bituin, araw, buwan, lahat yan created by God, dagat, bundok, no? Mga nabubuhay sa ilalim ng dagat, mga iba't ibang klase ng mga hayop, nilikha ng Diyos yan. Pero ang pinakamataas na nilikha ng Diyos ang tao. Tao lang ang naglilingkod sa Diyos. Hindi puno, hindi buwan, hindi bituin, hindi mga isda, hindi mga nilikha sa ilalim ng dagat, hindi mga iba't ibang klase ng hayop. May pumupunta ba sa certain location ninyo na mga aso, kambing, kalabaw para sumamba? Wala. Tao. Ibig sabihin, mataas ang pagkalikha ng Diyos sa atin, tao lang ang pwedeng maglingkod sa Diyos. Kaya pag hindi ka naglingkod sa Diyos, may problema yon. Hindi mo naintindihan ang salitang paglilingkod. Kasi, dito natin ngayon makita, napakahalaga ang paglilingkod. May tanong, why do we serve God? Number one,
We serve because it completes our whole being. Naglilingkod tayo kasi ito yung nagpapakumpleto ng pagkatao natin. Hindi nyo ba naalaala, like what I said, ilang taon na nakalipas, sabi ko, ang tao may dalawang component yan. Ang dalawang component ng tao, body and soul. Sa original translation, pag pinag-aralan natin, mapapansin ninyo sa Bible, ang soul and spirit, originally, same ang meaning nun. Iisa lang yon. So, ang component ng tao, may katawan siya at may kaluluwa. And sometimes, ginagamit espiritu. Kaya nang si Christ ay namatay, bago siya namatay, sabi niya, Ama ko, pinagkatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Ibig sabihin, pinakita rito sa ating ngayon, even si Paul, binabanggit niya, mga kapatid yan, no? Doon sa kanyang mga mensahe sa aklat na kanyang sinulat. No? Sabi nga niya, ang gusto kong gawin, hindi ko magagawa. Ang ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Naglalaban ang katawan at ang espiritu. Or kaya, ang kaluluwa. Synonyms yan, mga kapatid, ang kaluluwa at espiritu. Now, sa unang puntos natin, we serve because it completes our whole being. So kung ikaw, nakapokus ka sa karir mo, nakapokus ka sa pleasure, sa kayamanan, sa pagtatrabaho, para matuwa yung physical, human being mo, mapapansin mo, sablay yan, kulang yan. Kasi, it will not complete your life. Your career, your work, your pleasure that you desire. Gusto ko makarating sa ganitong place, gusto ko makakain ng masarap na pagkain, gusto ko magkaroon ng ganitong mga bagay, material na bagay, bag, shoes, damit. Hindi masama yon. Gusto ko makapag-asawa, magkaroon ako ng pamilya ko, at magkamal na maraming salapi. Maraming pangarap ang tao. Hindi masama yan kapag sa mabuti naman ang iyong hinahangad. Personal ambition mo yun eh. Ngunit, marami dyan kinakapos. Sa New Testament, may certain guy na sinabi niya, sa sobrang yaman niya, sisirain niya yung bangan. Idideposit niya lahat ng mga inani niya. At sabi niya, kakain ako, matulog, magpakasaya. Pero ang address ni Christ sa kanya, ang address ng Diyos sa kanya, mangmang, ngayong gabi kukunin ko ang iyong buhay. Wala sa pangarap niya ang mag-serve sa lumikha sa kanya. Kinuha ng Diyos ang buhay niya. So mapapansin po natin, lahat ng material things, lahat na pinapangarap ng ating katawan, pleasure, mauwi yan sa wala kapag hindi tayo naglaan ng oras o panahon sa Diyos. Kasi ganito yan, napapasaya mo yung physical aspect ng life mo or physical body mo or yung human body mo, napasaya mo siya, napasaya mo yung mata mo, yung bibig mo, napasaya mo yung damdamin mo. Pero hindi mo napasaya ang kaluluwa mo. Kasi kaya ka may kaluluwa, kasi yan ang magre-respond sa paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, ang kumpletong buhay, may pamilya ka, may asawa ka, nag-aaral ka, nagninegosyo ka, ang kumpletong buhay, naglilingkod ka din sa Diyos. Habang may negosyo ka, ang Sunday na to nilaan mo para makinig na salita ng Diyos. Once a week, may cell group ka. Every day you pray to God. That is serving the Lord. Pero kapag wala yan, gising ka sa umaga, nagmamadali ka, magtatrabaho ka, pagkatapos para sa pamilya mo, dahil mahal mo pamilya mo, okay yan. At ikaw naman, nag-aaral ng mabuti, kasi gusto mo rin, may kita ka ding ng mas malaki. Pero kung tingnan po natin, bakit ang tao hindi pa rin satisfied? Because everything what I said cannot satisfy your life unless you serve God. Hanggat hindi ka nagsiserve sa Lord, hindi ka makontento sa buhay mo.
Nakatapos ka nga sa pag-aaral, nakapagtrabaho ka, nagkaroon ka ng bahay lupa, may sasakyan ka, everything na-attain mo. Pero may kulang. Naranasan na yan ng mga artista na mayayaman. Sabi ng isang sikat na artista, bago siya magpakamatay, may iniwan siyang sulat, "My life is empty." Sikat siya, mayaman siya, pero empty ang life niya. Anong kulang? Wala siyang paglilingkod sa Diyos. Ang patay ang kanyang kaluluwa. Meron nga tayong celebrity na sikat, isang Pilipino celebrity, magaling umawit, dumating sa kanyang pagkapagod, sikat siya, mayaman siya. Pero may kulang sa buhay niya. At may nag-share sa kanya na kailangan niya rin pala ang Diyos sa buhay niya. Sa tandaan natin ito, mga kapatid. Hindi kompleto buhay mo kapag wala kang nailaan para mag-serve sa Lord. Isabi sa Deuteronomy, di ba? Paglingkuran ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Ang puso, nagpapahayag ng ating pisikal. Ang kaluluwa is one of our component in life. So kung puro ka lang pinapasaya mo lang itong katawan na to, pinapasaya mo to, pinapakain mo to, pinapanood mo yung gusto mo, pinapakinggan mo yung gusto mo, yung craving of the flesh, pinapasaya mo to. Alam naman natin yon, di ba? Marami ang lamang sa katawan mo, sa physical mo, pinapasaya mo siya. Sinusuotan mo ng magagarang damit. Yung gusto mo, nakukuha mo. Pero yung kaluluwa mo, walang laman. Walang salita ng Diyos, walang ugnayan sa Diyos. Time will come, masasabi mo, may kulang sa buhay ko. So tandaan natin, mga kapatid, kaya ka may kaluluwa, yan ang magre-react sa salita ng Diyos at makipag-ugnayan sa Diyos. Katulad sa inyo ngayon, bakit maaga kayong gumising at nagsimbahay? Bakit nagpipray kayo? Bakit kayo umaawit sa Lord? Bakit kayo ay nagpapadisciple? Nagre-response na yung kaluluwa mo. Ibig sabihin, pinapakain mo muna yung kaluluwa mo. Kaya sabik ka sa mga bagay na spiritual. Pag ikaw ay hindi ka conscious na ang Diyos lumikha sa iyo, hindi mo nanawaan ang paglilingkod, maaga pa lang, unahin mo yung gusto ng katawan mo, hindi gusto ng kaluluwa mo. Kaya mapapansin po natin, lahat ng mga nagbubukas ng maaga pag Sunday, inuuna nila muna ang kaluluwa nilang pakainin. Yun ang ibig sabihin na seek first His kingdom, His righteousness. Yun ang ibig sabihin, unahin ang spiritual. Kaya ang pag-inuna ang spiritual, nakapokus ka kay God, kaya ka God conscious, you serve because it completes your whole life. Naglilingkod ka, ito nagpapakumpleto ng buhay mo. Hindi material, mga kapatid. Hindi mga bagay na nabubusog ang katawan natin. Hindi yung mga bagay na nararamdaman natin. Kahit yung asawa natin, anak mo, trabaho mo, yung meron kang material things, hindi yan makapagkumpleto ng buhay mo. Hindi yan makapagkumpleto. Akala mo, asawa mo, makapagkumpleto ng buhay mo. Marami dito, mag-asawa, nag-aaway palagi. Akala mo, nang may anak ka, makapagkumpleto ng buhay mo, naglilingkod ka sa anak mo. Paglaki ng mga anak mo, minumura ka. Kasi mali Si Mr. o si Mrs. at ang mga anak, dapat yan pariho na naglilingkod sa lumikha. So mali na, kaya nga ang word na lingkod, nasa ibaba ka, lingkod May mataas ka na pinagsisilbihan. Sino yon? Ang Diyos. Kaya dalhin mo yung asawa mo, yung anak mo, buong pamilya mo, mga empleyado, kung may negosyo kayo, dinadala nyo lahat yan sa Lord kasi naintindihan mo ang salitang paglilingkod. Dahil, like what I said, we are created to serve. Not our employer, not our husband or wife, not our children. Kaya marami dismayado.
Binigay ko buhay ko sa taong minahal ko. Pagkatapos, hindi niya ako pinahalagahan. Bakit? Mali ang pagbibigay ng buhay mo sa kapwa-tao. Binigay ko buhay ko sa company, tapos tinanggal din ako. Nagpakalunod ako sa negosyong ito, tapos hindi naman nag-succeed. Why? Anong kulang? Ang kulang dyan, hindi mo sinama ang Diyos sa buhay mo. Kaya tandaan po natin, why do we serve God? We serve because it completes our whole being. Kung ang katawan mo lang ang kinukumpleto mo at ang kaluluwa mo hindi nagre-react doon sa pinakamakapangyarihan sa lahat, sa Diyos na lumiga sa atin. Because God is Spirit, like what I said, yung Spirit natin, yun ang nagre-react ngayon. That is why, ang katawan mo, dinadala mo ngayon sa gusto ng Espiritu mo, maglingkod sa Lord. Kaya nga sa prayer sa Gethsemane, natulog yung mga disciple. Sabi ni Jesus, the spirit is willing, but the flesh is weak. See, nakita ninyo? Panalangin pa lang, sablay ka na. Pero sa kainan, ikaw pa nauuna. Di ba? Pagdating sa spiritual things, inaantok ka. Pero pagdating sa pasyalan, buhay na buhay ka. So ang flesh natin, masigla siya. Pero ang spirit ay hindi napangalagaan. Kaya mapapansin natin mga kapatid, why we serve God, it completes our whole total being of life. Hindi yan makukumpleto kung, tingnan mo, asawa mo ngayon, konsumido ka. Anak mo, konsumido ka. Mali kasi, sa halip ng anak mo, asawa mo, dalin mo sa Lord. Sinamba mo na asawa mo, biro mo, naglilingkod ka sa asawa mo, naglilingkod ka sa mga anak mo, naglilingkod ka sa company, pinaglingkuran mo ang negosyo mo. Wala ang Diyos dyan, magkakaproblema ka someday. Kaya marami naghihiwalay na mag-asawa, marami ay hindi na masaya sa trabaho, marami sama na ng loob sa anak. Mali kasi, mali ang sinimulan. Dapat ito yan. Kapag gusto nating ng pamilya na parang langit, isang pamilya na parang nasa langit, asawa mo, dapat dalhin mo kay Lord para kayong dalawa magsiserve. Mga anak mo, kung nalilingkod ka sa mga anak mo, turuan din mga anak mo maglingkod sa Diyos. Kasi someday, yan din ang kakagat sa iyo. Like what I said, sayang kung ang mga anak mo, sayang asawa mo, sayang ang mga tao na may influence ka na hindi mo tinuruan na mag-serve kay Lord. Maging kaaway mo yan someday. Kasi si Lord is a jealous God. At tandaan po natin, dito nyo makita ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. See, nasagot yung tanong natin kanina, bakit ang oras nyo binibigay nyo dyan? Bakit parang naubos ang panahon nyo dyan sa may mga meeting kayo, may cell group kayo, yung nagtatanong ng ganyan, patay ang espiritu kasi nun More on the flesh siya. Hindi niya maintindihan ang mga bagay na espiritual pagdating sa paglilingkod. Pero ikaw, yun ang nagbibigay sa iyo ng energy, nagbibigay sa iyo ng lakas as you serve God ng buong puso at buong kaluluwa. So dapat makita natin to mga kapatid. Ibig sabihin, ang isang component ng iyong nature bilang tao, pinapakain mo yung physical mo. Ang isang component, ang ating kaluluwa, pinapakain din natin ng ng spiritual things. And that is the Word of God, that is prayer, that is cell group, that is simbahay. Ibig sabihin, ang component ng ating pagkatao, naging balanse siya. Pero kung puro physical ka lang, carnal, hindi mo na pangalagaan ang spiritual mo, hindi mo maintindihan ang paglilingkod. Naintindihan mo lang ang kumain, magpakasaya, kumita ng malaki. Yun ang naintindihan mo.
Hindi mo naintindihan ang mga bagay na spiritual. Dadaanan natin yan. Bakit ang iba hindi naintindihan ang paglilingkod? Dito, pinakita ko lamang, walang makakakompleto ng buhay ng tao, kundi ang siya ay maglingkod sa Diyos. Marami ngayon, akala mo masaya sila mag-asawa. Paano sila lang palagi ang nagsasambahan sa kabawat isa? Hangang-hanga siya sa asawa niya. Sabi sa asawa niya, puging-pugi ako sa iyo, ikaw na pinakapuging lalaki. Isa naman, ang ganda mo talaga. Pero ngayon, nagsasakitan na sila. Bakit? Sinasamba na nilang isa't isa, hindi na sila sumamba sa Lord eh. Meron naman, sobrang masyadong obsessed sa pag-alaga sa mga anak. Hindi tinuruan ang mga anak na lumapit sa Diyos. Tandaan natin, habang lumalaking kabataan ngayon, sinisigawan ng parents. At ang parents nagpakababa. Mali kasing pagpapalaki. Hindi tinuruan ang pamilya na maglingkod sa Diyos. Marami ngayon magulang takot sa anak. Hindi na makukurik mga anak ngayon. Mali kasi ang umpisa eh. Ang mga Jewish people, inumpisa nilang kilalanin ng mga anak ang Diyos. Kaya tandaan natin to. Why do we serve God? We serve because it completes our whole being, mga kapatid. At may kaibahan ang naglilingkod at ang hindi naglilingkod. Tingnan po natin mga kapatid, bago tayo dumako doon sa next point natin. Nasa Malakay chapter 3. Tingnan po natin, ano sabi sa Malakay? Para makita po ninyo. Malakay chapter 3. So mapapansin ninyo ang kaibahan nito. Ano po? Malakay chapter 3, verse 17 to 18. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. 18. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. What's the distinction between the one who served God and the one who does not serve God? Alam niyo ba ang kaibahan? Nasa verse 17. Sabi ng Diyos, akin sila. At sabi niya dito, itatangi ko sila bilang akin. Ililigtas ko sila bilang pagliligtas ng Ama sa anak na naglilingkod sa Kanya. What's the distinction? May special treatment ang Diyos sa mga nagsiserve sa Kanya. Merong magandang pagtrato ang Diyos sa mga nagsiserve sa Kanya. Yun ang kaibahan. At ang mga wicked, ito yung distinction. Sabi nga dito, makikita nyo pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ibig sabihin, ang tingin ng Lord sa mga naglilingkod, mabuti. At ang hindi naglilingkod, masama. At ang Diyos, nakikita natin, meron siyang ibang trato sa mga nagsiserve sa Kanya. Yung tinatawag sa everyday, hindi, ang iba tumatawag sa Diyos kapag may problema eh. Hindi paglilingkod yan. Ang paglilingkod, lifestyle mo ng manalangin, kausapin ang Diyos, makinig ka sa Kanya mga salita. Lifestyle mo na yung mag-abot ng mga souls, dalhin sila kay Lord, makakilala. Part ng paglilingkod yan. Hindi puro trabaho, secular work. Hindi puro lang ubos ka ng enerhiya mo sa labas. Pag nagkasakit ka, lalapit ka na ngayon sa Lord. Hindi ganon. Marami dyan, bagsak na. Marami yan nakikita nila kailangan ko ang Diyos sa buhay ko ngayon. Bakit? Gulay na eh. Lupasay na. Pero ng panahong malakas, kinukot niya ang gawain ng Panginoon. Nung panahong nasa Kanya ang tinatawag na kalakasan, pag-unlad ng buhay, pinagtawanan ang gawain ng Diyos. Ngayon ang lupasay na, mahina na, tumatawag na sa Diyos. Hindi ganon ang ating buhay. Ang buhay natin, simula na makilala mo siya, habang malakas ka pa ngayon, binibigay mo ang lahat ng yan sa Lord. Na hindi mo napabayaan pamilya mo. Marami dito, 8 hours ang work sa secular. Naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Ayun. So nakita ninyong difference mga kapatid. Kaya pansinin po ninyo, the second part is this. We serve because it is an act of a grateful heart.
Naglilingkod tayo kasi ito'y galaw ng pagpapasalamat sa Diyos. Di ba nagtatanong ang iba minsan, bakit ka naging cell leader? Magkano sweldo mo dyan? Ayun. Alam nyo ba yung ganyang mga tanong? Tanong yan ng mga taong pakabig. Mga taong hindi nakaintindi sa buhay espiritual. May mga tao kasi bawat galaw nila dapat may kita sila. Iba ang spiritual kaysa secular. Ikaw, naglilingkod ka, ang sagot dyan, alam mo, kaya ako nagsiserve kay Lord, ngayon ko lang na-realize, mula nang isilang ako, hanggang sa panahon ngayon, hindi ako naging mapagpasalamat sa Diyos. Nagkaroon ako ng magulang, ng nanay, lumabas ako sa tiyan ng nanay ko, lumaki ako, puro sarili ko lang iniisip ko, puro lang mga mahal ko sa buhay iniisip ko, hindi nakalimutan ko. May nag-ooperate pala sa buhay ko, bakit iningatan ako na hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Hanggang ngayon ay naingatan pala kami ng Panginoon kahit hindi namin siya sinasamba, hindi namin siya pinaglingkuran. Kaya ngayon nakakilala ka sa Lord, kaya ka nagsiserve sa Lord, not because may compensation, may sweldo. Higit pa sa sweldo ang binigay ng Diyos sa atin. Yung bigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Binago niya buhay mo. Nilagay ka niya sa tamang direksyon ng buhay. Kaya ang paglilingkod mo sa Lord, higit pa sa ginagawa mo sa company mo, sa negosyo mo. Yan ang sagot niyan. Hindi yan naintindihan ng iba. Ibig sabihin, priceless ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi mo kayang tumbasan yan ng pera. Ang ginawa niyang buhay sa iyo, yung puso mong tumitibok, hindi naman tao gumawa niyan eh. Biro mo every second, normal tibok ng puso mo. Mga internal organ natin ay healthy. Sino gumawa niyon? Ang Diyos. Pamilya mo, pinanggalingan mo, sino nag-ingat niyan? Ang Diyos. Kaya ka nagsiserve sa Kanya with a grateful heart. With a grateful heart. Kaya yung mga taong nagsasabi na, ang tiyaga mo naman, may sweldo ka ba niyan? Nagpapakita lamang ng kamangmangan yan. At yung tao na ganyan ang tanong, makikita mo, alipin niyang ng pananalapi. Akala niya galaw ng mundong ito, puro pera. Biro mo, pati gawain ng Lord, hinahanapan mo kung may sweldo ka dito. Kung tingnan po natin, ang sagot dyan, una na akong pinagpapala ng Diyos. Una nang napakabuti ng Diyos sa buhay ng pamilya ko, sa buhay ko. Iningatan niyang buhay ko, nakita ko lang ngayon lang. That is why I serve Him with a grateful heart. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung hindi, namatay ako na hindi man lang nag-serve sa Kanya. Namatay ako na hindi ko nakita ang paglingap niya sa akin, sa pamilya ko, sa buhay ko. Kita mo yan mga kapatid? Imagine that, thousands of people nasa hospital, naka-oxygen, nasa ICU, pero ang lakas-lakas mo kumain. Lakas mo mag-ubos ng oras sa mga teleserye, sa Netflix. Pero hindi ka man lang nagpapasalamat sa Lord para mag-serve. Ang lakas mo gumamit ng mga online games. Kita niyo mga kapatid? Pero hindi nakikita ng iba to, bulag, hindi nila nakikita, iniingatan pa rin sila ng Lord. Kaya ikaw naglilingkod kay Lord because of a grateful heart. Tingnan ninyo mga kapatid, sa Luke 17:12-18, anong sabi dito? Isang pangyayari na sa 10 pinagaling ni Christ, isa lang nagpasalamat. Alam niyo, maraming tao hindi marunong magpasalamat. Kasi ang taong nakatingin sa sarili palagi, kabig, pakuha, hindi siya marunong magpasalamat kahit binibless na siya ng Panginoon. In Luke 17:12-18, isang pangyayari ito na may 10 kitungin. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari.
Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So, hindi nila namalayan, nagsalita si Christ, naglalakad sila, wala na silang kitong. Naging malinis sila. Verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos, that is serving God. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat, that is serving God. Ang taong ito'y isang Samaritano. Sabi ni Christ sa 17, hindi ba 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Nakita niyo mga kapatid? Itong verses na ito, nagpapakita, kukunti lang nagpapasalamat sa Diyos. Biro mo sa 10 pinagaling, isa lang ang nagpasalamat. At anong ginawa niya? Nung nakita niyang gumaling siya, anong sabi dito? Sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, siya ang naglingkod sa Diyos. Ang paglilingkod kasi, you honor God, you worship God, you acknowledge God. At yan ang ginagawa po natin. Ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. That is why you serve God with all your heart, soul, mind, and strength. You give your best. Kaya pag sa leader ka, pag primary ka, pag disciple ka, give your best to the master. Hindi yung ang galing-galing mo sa company nyo, ang galing-galing mo magpatakbo ng negosyo, pero 50% lang binibigay mo kay Lord na paglilingkod. Hindi tama yon. Tandaan natin, kung nagsasucceed ang negosyo nyo, kung may maganda kayong pamilya, may mahusay kang trabaho, kumikita ka, galing lahat yan sa Diyos. Kaya ka naglaan sa Lord ngayon na mag-serve sa Kanya, pasasalamat mo yon sa Diyos. Panginoon, salamat nag-prosper ang business. Panginoon, salamat gumaling ang aking anak sa kanyang sakit. Panginoon, salamat sa paglingap mo sa amin. That is why hindi ka namin mabalikan ng anumang kayamanan. Nandito buhay ko, Lord, gagamitin ko to sa pagsiserve sa iyo. That is why you are here. Biro mo ang tingin ng iba sa 1 hour and 30 minutes na pagsamba pag Sunday, tingin nila isang araw na siya sumamba sa Diyos. Dumalo lang ng cell group, once a week ang cell group, isang beses, tingin niya isang linggo na siya nag-serve sa Lord. Ini-exaggerate natin paglilingkod kay Lord. Biro mo, araw-araw ka nagpipray kay Lord. Minuto lang yon, pero tingin mo isang araw ka nagpipray. Tingnan mo yung deception sa utak natin. Sumahin mo yung oras mo ngayon na ginamit mo sa Lord. Malaki pa rin ang oras mo sa paglilibang. Malaki pa rin ang oras mo sa trabaho. Kaya walang pwede dito umangal na sabi nakakapagod mag-serve kay Lord. Mga kapatid, kapag sinasabi mo nakakapagod mag-serve kay Lord, mataas ang level ng iyong carnality, hindi ang spirituality. Dahil kung tingnan natin, sa 24 hours, baka mahaba na yung 3 oras mo na nilaan kay Lord kasama ng winning soul, cell group, pagsamba sa Kanya, mga mentoring, marami ka pa ring oras na para sa iyo at sa iyong patrabaho. Kaya nga ang iba, papitiks-pitiks lang sa kanilang ginagawa sa Lord, feeling nila, binigay na nila buhay nila sa Panginoon. Nakita niyo mga kapatid? Mahaba pang ang oras mo sa paglalaba eh. Mahaba pang oras mo sa pagchismisan eh. Mahabang oras mo sa pampamasyal, paggala. Compare sa pagdalo mo sa cell group. Compare sa panalangin. Compare sa pakikinig mo sa ngayon. Biro mo after this, sa iyo na lahat ang oras mo, pero hindi mo pa tinatapos. Di ba? Hindi mo pa tinatapos. Paalis-alis ka pa diyan. Tapos hindi ka pa nag-aayos. So makikita natin, marami sinasalaula ang pagsiserve kay God na kung tingnan natin, ang isang nakakaunawa nito, mataas ang respeto niya sa Diyos. Biro mo isang pitik lang tayong lahat, patay tayo sa Lord. That is why,
We are serious in serving the Lord. Seryoso tayo sa paglilingkod sa Lord. Kasi utang natin sa Diyos ang buhay na to. Mga kapatid, wala tayong magagawa kung lahat ng pamilya natin dapuan ng sakit. Wala tayong magagawa kung i-allow ni Lord ang karamdaman sa buhay natin. Because He is the one who operates sa lahat ng buhay ng tao. Wala tayong magagawa kung sa araw na ito, kukunin na tayo ng Panginoon. Kaya feeling natin, parang may utang pa si Lord sa ating ginagawa sa Kanya. Pero kung tingnan natin, ang salitang serve o lingkod, nagpakababa ka dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. You cannot pay God. Hindi mo kayang bayaran ng Diyos, kapatid. Kaya ang ginagamit mong oras sa Lord, isang butil lang yan ng alikabok compare sa pagkuha mo ng oras para i-enjoy ang buhay mo. That is why ang tunay na nakaunawa ng paglilingkod, binibigay niya ang pinaka-the best. Excellent service kay Lord. Biro mo, pagharap mo sa pagsamba kay Lord, hindi ka man lang nagilamos, hindi ka naligo, nakaduster ka pa dyan. O kaya minsan, ano ka pa, puyat ka pa, replay ka pa. Tapos kung humingi ka kay Lord, wagas. Hingi ka ng blessing kay Lord, matindi ka mag-demand. Kita natin mga kapatid, maraming hindi nakakaintindi ng salitang service sa Panginoon. Tandaan natin, we are just created being. He is the Creator. That is why we give our best. Dito nyo maintindihan ngayon, we serve because it is an act of a grateful heart. So dito sa survey, sa 10 kitungin, isa lang nagpapasalamat. Sa survey ngayon, kung tingnan natin, maraming tao hindi nagpapasalamat sa Diyos. Nagrereklamo pa nga sa Diyos eh. Nagre-rebelde pa sa Diyos. Di ba? Nagko-complain pa sa Diyos. Nagrereklamo ba sa church? Ayan. Yun ang tinatawag na mga self-importance eh. Yung importante ang sarili nila. Pero hindi nila nakita, lahat tayo dito, mga zero tayo. Wala tayo talaga mga kapatid kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya hindi ang Diyos ang maglilingkod sa atin. Tayo ang maglilingkod sa Diyos kasi created ka lang kapatid. Isang pisa ka lang ng Lord, patay na tayo dito. That is why we honor Him, we serve Him, we fear Him, we give our reverence to Him. Ginagalang natin ang Panginoon. Kasi everyday may risk ang life natin. Biro mo yan, araw-araw may mga namamatay, may naaksidente, hindi nakauwi ng ligtas sa bahay nila, ang iba dinadapuan ng sakit. Mapalad ka kapatid na malusog ka ngayon. Marami nagpipray na pagalingin sila sa kanilang sakit. Pero ikaw, yung kalusugan mo yan, nilaspag mo sa mundo. Lalapit ka lang sa Diyos pag may maluba kang sakit. Kita niyong ganong kaisipan ng isang tao, di po ba? That is why kapag tayo ay na-disciple, pag tayo ay hinubog, kompleto buhay kapag may oras ka sa Lord. May oras ka sa panalangin, pakikinig ng salita, may oras ka na mag-reach out ng mga souls, may oras ka na magpa-under discipleship through cell group. Kaya maraming hindi nakakaintindi na salitang paglilingkod. Akala nila may utang ang Diyos sa kanila. Kulang nga kahit 24/7 pa tayo kay Lord mag-serve eh. Kulang pa yan mga kapatid. Eh ngayon, ang binibigyan niyong oras kay Lord, tira-tira lang. Hindi buong araw. Ayun. Biro mo isang oras na mahigit, hindi ka pa attentive. Ayun. Marami pa dyan may kinakalikot sa cellphone. Marami pa dyan ay habang nakikinig, kumakain. Kasi mahal natin yung physical, hindi natin minahal ang spiritual. Yung ating kaluluwa. Eh, dapat maintindihan natin ito mga kapatid. Kaya ang taong kompleto, satisfied ang life, naglilingkod yan sa Diyos. Hindi puro trabaho, hindi puro hanap buhay, hindi puro asawa, hindi puro anak, hindi puro boyfriend, girlfriend. Marami dyan bumagsak. Hindi pinahalagahan ng Diyos sa buhay nila. Ayun. Maraming mag-boyfriend at girlfriend dito matagal. Marami talaga depressed. Biro mo,
Inalagaan mong anak mo nung maliit, ayaw mo dapuan ng lamok. Nung lumaki na ngayon, binabastos ka na. Mali kasi simula eh. Dapat yung bata maliit, madalhin mo kay Lord na maglingkod. Diba? Hanga-hanga ka sa anak mo, may honor, maganda trabaho, pinagmalaki mo sa mga kaibigan. Pero kapag sumagot sa iyo, para kang katulong. Nakita niyo mga kapatid? Nakalimutan ang Creator sa buhay natin. Ayun. Kaya dapat makita natin, anak mo, pamilya mo, angkan mo, dalhin sa pagsamba sa Diyos, paglingkod sa Diyos, pag-honor sa Lord, because it is an act of a grateful heart. Kaya kung kayo ginagamit, cell group leader ka, media ka man, musician ka man, pastor ka man, ano man tayo ngayon, grateful tayo kay Lord na buksan tayo sa katotohanan. That is why we give our best to the Master. Mataas siya, nasa ibaba tayo. Yun ang ibig sabihin, naglilingkod tayo sa Kanya. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Hindi na naglilingkod sa church. Diyos ang pinaglingkuran natin. Bakit? Ginagawa natin ang pinakamaigi sa lahat. Hindi dahil may sweldo tayo, kundi dahil mahigit pa ang ginawa dyan ng Diyos sa atin. Buhay natin, hindi gayong tumbasan to ng pananalapi. Yung everyday lang iniingatan ng Diyos ang buhay natin, pamilya natin, hindi nasunog yung bahay nyo, wala tayong naranasang napahamak sa lindol, sa baha, or what, any accident, hindi na naranasan, blessing na sa atin yon. Hindi inakyat na magnanakaw yung bahay mo, may protection si Lord dyan. Nagising ka pa, hindi ka inatake sa puso, blessing sa atin yon. Tapos magrereklamo ka pa, walang ulam, hindi ka nga nag-pray eh. Diba? Nakita natin ang tao, maraming sablay. Pero kayo na nakakilala sa Lord, dito maintindihan nyo to dapat. Mga kapatid. Wala kang karapatang magreklamo sa Diyos. Wala kang karapatan na manumbat sa Diyos. Wala tayong karapatan na bilangan ang Diyos sa ginagawa natin dito. Wala tayong karapatan doon, mga kapatid. Kulang pa itong ginagawa natin sa Panginoon. Kaya tandaan natin, may kaibahan ang naglilingkod at ang hindi naglilingkod sa Diyos. No. Number 3, we serve because it is a response of those who receive new life from God. So nakita natin, mabigat tong number 3. Naglilingkod tayo kasi tugon natin ito, tugon ito ng mga taong tumanggap ng bagong buhay sa Diyos. Kaya tandaan po natin, ang naglilingkod lang sa Panginoon, may bagong buhay. Sila nakakaunawa bakit sila nagsiserve. Kaya nga, ang paglilingkod natin kay Lord, hindi yan yung tipong you seek for something. Di ba may mga kaibigan kayo like what I said kanina, may sweldo ka ba yan? Bakit ganun ka kasipag? Dapat mo share ng gospel yung taong yan. Na ang paglilingkod sa Lord is not about resources, material things, is not about money you serve. Kasi hindi mo kayang tumbasan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. And this is a response of a person na may bagong buhay. Binago ka ng Diyos eh. At ikaw nakaintindi ng paglilingkod mo. Inabot ka man ng maghapon, inabot ka man ng isang araw sa iyong service kay God, kulang pa yun. At yung ginagawa mo, you don't expect something. Kasi una ka nang binless ni Lord noon pa. Because in serving God, it is a response, tugon ito ng mga nagkaroon ng buhay from God. Anong sabi sa Ephesians chapter 2, verses 1 and 2? Ang sabi po dito, Ephesians chapter 2, 1 and 2. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So this is the status of those people na hindi nagsiserve. Anong sabi sa verse 1? Patay kayo. At kayo yan dati. Nung tayo ay patay, pagpatay ang iyong espiritu or kaluluwa, pagsasayang ng oras itong Sunday, pagsasayang ng oras ang cell group, pagsasayang ng oras ang prayer,
Yun ang isip ng mga taong patay ang espiritu, buhay ang physical. At ito rin tayo dati. Patay rin tayo. Ang tawag niyan, mga kapatid, depraved. Alipin tayo ng dilim. Kaya wala sa utak ng taong makinig ng Word of God, wala sa utak niya ang maglingkod sa Lord. Ang utak niya kumain, matulog, magpakasaya. Buhay ang kanyang body, pero patay ang kanyang espiritu. Ayan. Kaya yung mga walang gana sa cell group, umiiwas sa gawain, umaalis sa discipleship, patay espiritu nun. Pero anong sabi sa 3? We serve because it is a response of those who receive new life from God. Binago ka. That is why you serve. Ang patay, hindi niya maintindihan yung ginagawa niya. Akala niya inoobliga siya sa discipleship. Akala niya dagdag oras ang discipleship, ang pagsiserve kay Lord. Ano pa sabi sa verse 5? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. See? Ang ligtas lang ang makapag-serve. Ang nakakaintindi sa paglilingkod, yung may bagong buhay lamang kay Kristo. At yan ang dapat natin maunawan. That is why we worship Him, we honor Him, we glorify Him. Why? Because you have a new life in Christ. Mga kapatid, at like what I said kanina, sa pasimula pa, tao lang ang pwedeng sumamba, umawit, igalang ang may likha sa Kanya. At ang hindi gumagawa nito, patay ang kanyang espiritu. Wala tayong nakita na nagpupuri ang mga isda at mga pets ninyo. Yung mga aso nyo, mga pusa nyo, nagpupuri ba sila sa Diyos? Kayo nga sinasamba eh. Nakita niyo mga kapatid? Mga bundok, mga bituin, nagpupuri ba yan sa Diyos? Hindi. Ikaw ay nilikha para ang Diyos ang papurihan, mga kapatid. Kaya mapapansin na ngayon natin dito, napakahalaga ang ating paglilingkod sa Panginoon. Another verse na may kaibahan talaga ang naglilingkod sa Lord sa Job 36:11-12. Tingnan po natin. Job 36:11-12. Anong sabi po diyan? Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila ay idudulot. Kaya pala ang mga nagsiserve kay Lord, may kasaganaan ng buhay at payapa ang namumuhay. Kasi sila ang naglilingkod sa Diyos. Ngunit kapag sila'y di nakinig at pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan. Kita mo yung security ng isang nagsiserve kay Lord. May distinction talaga. Pag nagsiserve ka kay Lord, hindi mo na mamalayan, may kasaganaan na yung buhay mo. At the same time, payapa palagi ang buhay mo. Ngunit, ang hindi nakikinig, at sabi dito, pinapairal ang kamangmangan, kamatayan ang kanilang kahantungan. Either physical death or spiritual death. Tandaan natin, marami ngayon hindi napayapa ang buhay. Maraming plastic sa Facebook, nakangiti, pero umiiyak na yung puso. Kasi malinaw sa salita ng Diyos, unless na mag-serve ka kay Lord, unless na ang puso mo isuko mo sa Lord, hindi ka bibigyan ng totoong kasiyahan ng mundong ito. Marami ngayon, nakita natin, sa una, masayang-masaya mag-asawa. Kasi nakuha mo yung babae na naging asawa mo, lalaki. Pero pagkalipas ng ilang panahon, nagkakasawaan na kayo. Tuwan-tuwa ka na may mga anak ka, marami. Pero marami napapagod na. Kasi ang problema natin, hindi natin dinala, like what I said kanina, ang mga mahal natin sa buhay sa Panginoon. Ang problema natin, nasilaw tayo sa material things. Kaya ang nagsiserve lamang sa Lord, itong mga taong binago ang buhay. That is why you are here. Kaya hindi lahat nagsiserve kay Lord because they are dead in spirit. That's the truth. Na mapapansin mo, niyayaya mo, gusto pa niya outing.
Niyayaya mo, gusto niya mamasyal. Biro mo, convenient na dito, late pa ang iba. Even leaders or disciples. Why? O pwedeng hindi all out ang iyong buhay na binigay kay Lord. Pero yung mga all out talaga na totally surrender kay God, 4 o'clock pa lang, nagpiprepare na yan. Para kumain ng salita ng Diyos ang kaluluwa niya. That is serving the Lord. Ayun. Hindi yan nagpuyat ng Sabado. Hindi yan nagpakaliwaliw pag Sabado. At hindi yan nagising ng tanghali. Why? New person na siya eh. Pati ang oras niya, alam niya para kay Lord to. Hindi ko gagamitin to sa anuman. Ibig sabihin, yung routinary na ginagawa natin every week, basic lifestyle yan ng mga binago ang buhay. You pray, you worship, you reach out souls, you undergo training. At the same time, you work for your family. That is the life of a person transformed by God. At yan ang isang balancing buhay na naglaan ka ng oras para sa Lord, may oras ka rin sa hanap buhay mo. At makikita mo, this is life. At dadalhin mo yan hanggang magkapamilya ka. Advantage so sa mga binata at dalaga na alam nyo ngayon patakbuhin buhay nyo, hindi puro pala asawa, hindi puro anak, hindi puro trabaho, hindi puro career. The success of life is you serve God together with your family, together with your business. Yun ang totoong tagumpay ng buhay. Kasali ang Diyos sa buhay palagi. Hindi ang Diyos binubukod. Dahil kapag nilayo mo ang Diyos sa buhay mo, that's the end of everything. Yan ang simula ng pagiging miserable ng buhay natin. Kaya hindi mo dapat ilagay at itago ang Diyos sa tabi lang. Kasama siya sa journey ng buhay mo. And that is serving the Lord, mga kapatid. Kaya dito nyo maunawaan ngayon, napakahalaga pala na mag-serve ako kay Lord. Kasi hindi ako isda, hindi ako aso, hindi ako pusa, hindi ako kalabaw, hindi ako baka. Mga hayop na hindi nagsiserve kay Lord. Hindi ako puno, hindi ako bundok. Ako may damdamin, kompletong paglikha ng Lord sa akin. I am created to serve God. Nilikha ako para maglingkod kay Lord. Hindi ako katulad ng mga isda, puno o bundok na walang mga damdamin. Katulad ng bundok. They cannot worship God. Ikaw ang pinakamataas na nilikha ng Diyos. Ikaw ay naglilingkod sa Lord kasi you have the component of having spiritual life. Hindi ka lang physical, kundi may kaluluwa ka. Yun ang dahilan kung bakit you serve God. You are God-conscious, mga kapatid. Naway sa umagang ito, naintindihan natin why we serve God. Hindi po natin dapat ibaliwala ang paglilingkod. Kaya congratulations sa mga nagpapahalaga ng cell group, ng leadership, ng discipleship, ng worship kay Lord every Sunday, na kahit walang nakakita sa iyo, you are responsible and disciplined person. Na nandyan ka na nirerespeto mo ang pakikinig, pagsamba sa Lord. Yan ang taong created by God to worship and to honor God. Kaya hindi maiwasan na napaka-unstoppable ng blessing ni Lord sa iyo. Kasi nabuksan ka sa katotohanan. As long as you serve God, God will bless you more. God will prosper your life together with your family. Hindi nakita ng iba kasi ito eh. Sa isang naglilingkod, pamilya mo kasama na binibless ni Lord. Tandaan natin yon. Biro mo, isa ka lang naglilingkod pero iningatan ni Lord buong pamilya mo. Lalo na kung buong pamilya mo mag-serve kay Lord. Lalo kayong pagpapalain. Kaya serving God sa ating pagtatapos is an act of honor to the one who made you and acknowledging His gracious work for us. The only people who can serve forever and ever are those who were formerly depraved but are now alive in Christ. So tandaan natin yan. It is an act of honor. Ginagalang mo ang Diyos. Sinasamba mo siya.
kaya ka naglilingkod sa Kanya. At kinikilala mo na ang biyaya ng Diyos na pakasagana sa buhay mo. At ang mga tao lamang na makapag-serve kay Lord for the rest of their lives, ito yung mga dati patay, ngayon binuhay na ni Kristo. Kaya mga buhay lang ang makapag-serve sa Lord. Kaya, kung nadagdagan man ang mga task mo sa pagsiserve kay Lord, congratulations. Huwag kayong magbawas. Ibig sabihin, kulang pa yan sa ginawa ni Kristo sa buhay mo at sa buong pamilya mo, kapatid. Kaya kulang pa yung araw, oras, panahon natin sa Lord. Kaya wag nating bilangan ng Panginoon sa ginagawa natin para sa Kanya. Dahil ang binibigay lamang natin, mga tira-tirang oras lang yan. Marami ka pang oras para sa sarili mo at para sa trabaho mo sa labas. Naway isang eye-opener sa atin to. As we give time to our God, nagbibigay tayo ng oras sa Kanya every week, lalo mong mahalin ang paglilingkod mo sa Panginoon bilang disciple at bilang leader na kung saan ikaw ay binigyan ng Diyos ng buhay bilang cell group members or pastors, anuman ang kalagayan natin sa paglilingkod sa Kanya. Bago tayo mag-closing prayer, sabay-sabay nating awitin ang mensahe na binigay sa ating sa oras na ito. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Tunay na napakasayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Sama-sama natin papurihan at pawitan siya. Habang binubulay ko ang iyong mga salita, habang minamasdan ko mga gawa mong kahangahanan, ganda ng araw sa umaga at sa gabi may ningning ng mga tala. Lahat ng to ay iyong ginawa, lahat ng to ay iyong nilikhang para mula. Hindi tumitigil, tulad ko rin, hindi pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon Jesus. Mo na nag-aawitan ng pasasalamat, tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko. Araw-araw ay lumalago, binibilig ng biyaya mo, biyaya mong di nagkukulang, maapaw sa kasagana at parang ulan. Hindi ko pipigil, katulad ko rin, hindi pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Minsan pa. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Na parang wala, na di tumipigil, katulad ko rin, na di napipigil. Ito ay dahil nalaman ko na parang wala. Minsan pa. Katulad ko rin, hindi pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko Masaya masaya maglingkod maglingkod sa iyo, Panginoon.
Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa paalaala mo sa amin. Dati nung patay pa kami, hindi namin naintindihan ang paglilingkod. Parang isang obligasyon lang ito sa buhay namin o kaya tirang oras lang. Dito namin nakita ang kahalagahan ng paglilingkod kasi ikaw ang may-ari ng buhay namin. Ikaw ang nagpala sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng tamang direksyon. Nabuksan kami sa katotohanan. Kaya kulang pa ang oras at panahon na binibigay namin sa iyo. Salamat, minumulat mo kami, Panginoon, na kahit may mga trabaho, negosyo, nag-aaral, may mga pangarap kami sa buhay, still, wala kaming karapatan na hindi ka namin bigyan ng tamang paglilingkod. Kasi lahat ay mula sa iyo. I pray, Lord God, na lalo naming mahalin ang anumang nakaatang na responsibilidad sa amin, sa aming paglalakbay sa journey ng discipleship, ng leadership, o pagiging isang followers mo, Panginoon. I pray blessing to all of us today. Thank you so much sa lumikha sa buhay namin. Kung ano kami ngayon is because of you, O God. Paano mo iningatan ang pamilya namin? Paano mo kami pinagaling sa aming mga karamdaman? Paano mo kami, O Diyos, niligtas sa kapahamakan? Walang dahilan na hindi kami maglingkod sa iyo ng buong puso at kaluluwa. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, and I pray, simula sa ngayon, dapat naming mahalin ang maglingkod sa iyo. Bless all your people in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. You've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Doing everything I want, doing everything